What's up guys, it's Megarax. Natapos ko na si Project Alpha. Dapat ang uwi ko Wednesday or Thursday, pero birthday pala ng pamangkin ko. So sa magkakapatid, isa pa lang yung babae sa babae kong pamangkin. Kaya ito yung mga dadalhin ko ngayon. Ubusin ko na lahat ng mga gamit ko dito. Mga ibang parts din ng Alpha na hindi ko pa kasi naantala, paperam ko pa kasi sa kapatid ko. So ito yung mga dadalhin ko ngayon. Yan. Itong shock na hindi ko pa nakabit. Tapos ito, para sa Dash 110R. Doon ko na siguro gagawin yan. Tapos ito, doon ko na ikakabit kapag nabili na yung fender. Since naantala ka naman. Tapos, ibang gamit na ginamit ko. Yung like barena, tapos ng ibang parts. Tapos, syempre itong top coat gagamitin ko din para sa last na project ko dun sa motor. Advertise ko lang. So, yun lang. Baka naman top coat. Bigyan niyo na pa ako ng isang ganito. Para dun sa isa kong motor kasi iuwi ko yan sa province. So, yun lang. Mag-ayos na ako ngayon ng mga gamit ko. Then, bukas ng madaling araw, biyahe na ako papunta ng province. So, yun lang. Prepare muna ako. 12 hours later. Guys, for 6 ng madaling araw. Ito yung unang araw namin na long ride ng Project Alpha. Kaya ako mag-protective gear kasi hindi pa alam, baka bumigay yung preno or what. Maganda na protected gear long ride kasi ako. A few minutes later. What's up mga katropa fish, Megarax here. So, wala palang oras sa motor ko. By the way, ito pala yung first journey namin ng Project Alpha. Papunta ng province. Hindi ako bumiyahe ng araw. Kasi, alam mo na, traffic. Mga 4:30 siguro ako umalis. O 4:55 na pala, mag-alas 5 na. Kaya, samahan nyo ako. Bali halos lahat, stock pa ito. May mga accessories na ako na pang-upgrade. So, ang kailangan na lang is ilagay. Hindi ko na may ilalagay dito kasi nga, birthday ng pamangkin ko. Unang babae sa kapatid ko. In history kasi sa amin kasi na magkakapatid. Ngayon lang nagkaroon ng babae. Kaya first birthday, minsan lang naman yun. Hindi ako masyadong makapag-banking kasi mabigat yung mga nasa saddle bag ko. Kaya alalay lang din talaga ako. Plus ito, ayan, parang baliktad. Unti-unti na lang ako mamaya magbibilis kasi nga ito. Kailangan lang talaga ng alalay. Tuloy-tuloy na biyahe na. Walang stop. Gusto ko kasi makauwi kagad. Ayun, guys, hindi ako sanay na pag-iiwanan. Well, for my safety naman din kasi. Ayun, grabe na dito sa Cubao. Ang dami ng sasakyan. Okay, guys. Time check. 5:15. Dito pa lang tayo sa monumento. Nire-renovate nila yung statue dito sa monumento, guys. Punta naman tayo ng Valenzuela nito. At tuloy-tuloy na yung rides ko. For sure, baka may mga makasabay akong ibang riders dyan. Nga pala, di ko pinapansin yung saddle bag ko. Baka mamaya tabingi na. Check ko nga muna. Tingnan natin. So far, so good. Yeah, let's go! Okay guys, nasa Valenzuela na tayo. Medyo nagliliwanag na. Time check 5:21. Bilis. Pag ganito talagang oras guys, wala masyadong traffic. Kaya ito talaga pinaka-choice ko na bumiyahe. Okay guys, touchdown pala Bulacan. Medyo may araw na. Grabe oh, yung Move It Rider. Ang layo ng uwian siguro nito. Tapos mag-rides lang siya sa Manila.
naghanap buhay. Siguro natutulog din siya dun sa daan, katulad ng ginagawa ko minsan. Sayang, di muna kita may sasabak siguro sa moto show Alpha kasi gusto muna kita ipairam sa kapatid ko. Eh, wala naman kasi siyang matinong motor ngayon. Hindi ako patakbo talaga na mabilis, guys. May nahing ilaw ko. Tapos, ayun, naka-saddle bag pa ako. Tapos, eto, tunnel bag. Better be safe than sorry kasi last 3 seconds interval ang layo para at least maka-preno ako. Yan, good morning guys. Time check tayo, 5:40. Nasa may kawayan tayo ngayon. Ayos. Malolos or Balagtas, Bulacan. Grabe. Iba talaga pag Honda guys, ang tibay, no? Banda dito nakakapagpabilis na ako. Alam, parang di pa rin naman ako bumilis. Takbo ko na 60. Pero yung 60 na to parang takot na ako. Ewan ko ba? Parang sagad na si Honda eh. 125 pa to ha. Hindi ko kaya talaga magpabilis sa ganito. Ewan ko ba? Pero dun sa PCX ko, grabe. Parang ang bagal ko pa rin. Hindi ko pa rin may sobrang ink ng makina. Dito 60 pa lang, parang sagad na, pero hindi pa talaga sagad yun. Okay, maybe ito yung Balagtas. Okay, magbibilis na tayo. Sobrang bilis na eh. Total, umaga naman na. Ewan ko lang pag bankingan. So kinakabahan ako, yung saddle bag ko kasi. Right? Grabe ang lamig. Mamaya naman din kasi iinit naman na. Siguro makakarating ako doon sa province mga 8 or 9. Ganito lang kasi yung bilis ko. Lubak-lubak pa. Ay nako. Ito yung masarap sa province eh. Walang helmet eh, no? Naalala ko noon, habang ginagawa ko to si Wave, tapos papainitin ko lang yung makina, tapos susubukan kong gamitin lang, dyan. Ang nangyayari, namamatayan ako ng makina, tapos lagi kong dinadala sa pagawaan. Sabi ko, hindi, yun na yan na padala sa pagawaan, ganyan lagi. Tinanong nila ako, saan ba ako nagpapagas? Sabi ko, dun sa may disclaimer lang guys ha, hindi lahat ng Phoenix gasoline station may tubig, okay? Hindi ko nababanggitin kung saan pa yun, pero sasabihin ko malapit sa East Ortigas. Yan, yun nga, ang dami daw nagreklamo dun kasi naalala ko kasi noon, nung time na yun, dun lang ako nagpa full tank nito, tsaka hindi ko kagad-agad nagagasolinihan to kasi nga bira ko lang gamitin tapos pinapainit ko lang. Kung nakita niyo yung short na video ko nandun sa YouTube, yun yung unang full tank niya at doon din ako nagpagas nun. Kaya ayun, sinabihan ako na marami nang na-encounter daw sila. Doon ako nagpagawa sa may Kainta. Marami na daw nagpagawa sa kanila na doon daw sa Phoenix na yun, na gasoline station, may tubig. Ang ginawa ngayon, binuksan nila yung carb ko. Ayun nga, napunta na may tubig. Lahat ng laman ng gasoline, ng gas tank ko, tinanggal. Tapos pinakita sa akin may mga parang bubu pa na parang jelly. Basta jelly, parang jelly ace, yung ganon. Sabi ko, putik, di na pala ako doon magpapano next time. Ngayon, nung bumili ako doon sa may kabila, clean oil ba yun? Basta clean oil, basta clean na gas, nakalimutan ko yung pangalan. Ayun, eto na siya guys, okay na siya. Yung kapatid ko nga nagtaka nga din, sabi pa sa akin nun, nasabi ko medyo naantala lang na perang ko sa kanya kasi naglolo ko yung makina. Akala ko makina talaga yung sira. Sabi ko na nga ba may sira sabi niya kaagad sa akin. Gasoline lang talaga. Ngayon, eto, nalolong ride ko siya, nagamit ko
Pag may bibilin ako, nagagamit ko palabas-labas, pinaregister ko na rin. Ang kailangan ko na lang, change color. Siguro bukas, dadalhin ko ng LTO Balanga. Ayusin ko yung change color nito. Okay, touchdown pala tayo guys. Giginto, Bulacan or Bulacan. Pagkapasok kasi ako dyan, Bulacan yung nakikita ko. Santa Cruz itong diretso. Yung PCX ko doon dati, pag nagkakataon na malapit lang ako doon ako lagi nagpapagas noon sa Phoenix na yun. Sabi ko buti na lang hindi bumigay yung motor ko doon, pero possible na may tubig na rin yung makina ng motor ko na PCX na ginagamit ko pang hanap buhay. Wala nangyari na, pero hindi ko pa nasasabihan yung gasoline boy doon. Kasi paano ko mapapatunayan? Hindi ko naman na-videohan na tinatanggal ng mekaniko yung tubig. Kita ko iba yung kulay nung unleaded nila. May iba ang kulay ng gasoline, may pagka-green siya. Sa kanila, wala. Parang mas marami pa yung kulay ng tubig kesa sa green. Yun lang ang sabi ko doon. Kaya hindi na ako nagpapagas talaga doon. Hindi nyo pa pala nakita kung ano yung itsura ng mga stickers nito na pinaglalagyan ko ng customize bago ako umalis ng province ng Bataan. Magbibideo pa naman ako na as promise ko dun sa Top Coat. Shout out Top Coat Philippines by Overdose. Yes, gagawa natin to ng video. Yeah, mauna ka na, big bike, pangit ka naman. Ingay lang ng motor. Kala ko big bike, cruisy lang pala. Okay grabe sila yung isang mga automatic. Yes, 70 na takbo ko. Gawin natin 80. Pala, hirap na. Baka may biglang lubak. Ito pala yung DB Mart. Lahat ng DB Mart yata sarado na. Ayun temporary close. Hindi sila binigyan ng permit na makapagano. Siguro possible na palitan yung pangalan ng DB Mart. Pero in fairness, ang laki ng babayaran nila dahil di nagpapasahod ng tama. Yun lang naman yun hindi nagbabayad ng tamang buwis, di nagpapasahod ng tama. Alam ko yata, natold ko yan. Malolo City. Dami pa ng tao dito pagka umaga First time ko lang may encounter to na ganito karami pa rin tao. May nagsusumpa pa. Hindi ako makalingon. Eyes on the road lang ako kasi hindi ako makalingon masyado. Bali ang gamit ko pala guys, DJI Steel pala. Steel DJI Osmo Action 1. Very useful pa rin talaga sa akin kasi nalalagyan siya ng Sinova. Yung Sinova na yon, pwede mong magamit para masaksakan ng 3.5mm na jack para sa microphone. Yes. Tapos dalawa siya, isang USB Type-C na nasa baba, ayan, doble yan. Habang nagsa-charge, pwede ka na mag long ride by using power bank lang. Diba? Ganito convenient yung DJI. Napaka-dependent. Kaya hindi ko ma-let go siya. Siguro ma-let go ko lang siya kapag sira na yung board. Yung mga huling kuha ko ng video kasi ng DJI ng Osmo Action 1, napansin ko dun sa Conspiracy of Diplomacy, parang may mga black na siya.
yung screen. Papansin niyo yun kung napanood niyo yun. Ganon. Kaya nag-decide ako na kumuha ako ng Osmo Action 4. Kaya lang, hindi ko naman na-action. Gagamitin ko lang yun as pang vlogging sa daan. Tsaka, ayun, sa mga shop na ipopromote yung mga items nila, ganon, yung mga walkathon ko, ganon. So, abangan nyo na lang din pala yung walkathon ko sa Balanga. Lalakad-lakad ako. Wala dalang ano na. As long as nasa, Bataan. Natuwa lang ako din sa Osmo Action 4 kasi, ayun nga yung horizon steady niya. Hindi siya tatabingin. Diretso pa rin. Kaya walang sinabi yung Osmo Pocket 3 sa 4. Ang maganda lang sa Osmo Pocket 3, lumiwanag lang yung camera, naging masyadong malinaw. Yun lang. Tapos kinalakas pa yung sensor niya na nakafocus sa yung camera. Kunwari, ayan, yung tricycle na yan. Kapag pa ganyan na, sumusunod pa rin yung camera nun. Diba ganon? Check tayo pala. 6. Makita sa 6:15. Isang oras na tayong bumibiyahe. Ito pala, tricycle ang putik. Parang tanga lang ang parang tanga. Pwede siyang sumali ng tricycle show. May maraming speaker. Hanap ako ng hanap sa poste. Akala ko yung yung mga nakasabit sa na speaker na kapag nakita kang hindi nakasuot ng face mask, pagsasabihan ka nila through speaker. Ganun sa Makati. Nasaan na ba tayo? Kalumpit, Bulacan. Ito palang Jed's Island Resort. Nasa boundary pala ng Pampanga. Ngayon ko lang na-notice. Anyway, welcome. Touchdown, Pampanga. Parang bilis ng biyahe ko, no? 4:50 ako umalis. So, 6:20 something na. Mukha namang di ako aabuti ng 9. Nakaka-paranoid. Kala ko yung makina ko naamoy ko. Ito palang usok ang naamoy ko. Yung nagsisiga. Ganda. Ito ginagawang parang LRT trend. Papunta ng Clark. Dito, papagas ka ba dyan? Ako hindi. Ano kung bakit? Itong part na to, binabaha to guys. Kaya possible, yon baka nakaluan ng tubig. Kaya may hirap na. Dala na ako sa may gas na may tubig. Ito na yung part na na malapit na ako sa Pampanga. Sa San Fernando. Kahit na mainit na, malamig pa rin. Time check na tayo. 6:30 na. Okay guys. Touchdown na yata tayo. City of San Fernando na. Hindi ko man lang naramdaman na ang layo ng biyahe ko. Ayan. Home of the Giant Lantern. San Fernando na nga ako. Sabi baka alas 7:30 nandun na ako sa bahay. Bilis ang biyahe lang. Walang traffic. Ay pag pauwi na lang ako, doon na lang ako chill. Bali dito tayo dadaan guys. Mas malayo pa pag dito kasi. Yung crossing lang naman yun ng papuntang Angeles din.
So, shortcut na. Wow, sakapit ko ah. Nung last year pala guys, yung update ko sa ano, kung bahaba sa Bulacan. Tapos Road to Bataan, di ba? Ito Road to Bataan 2023. Ayun nga, di ba? Naligaw ako dito, diniretso ko. Ang lakas kasi ng loob ko. Dami palang ginagawang daan. Tapos road close naman pa lang talaga. Kaya lesson learned na sa akin yun. Okay, update natin yung world's biggest McDonald's in the Philippines, in the world siguro. The biggest McDonald's in the world. Ayan. Ito ang McDonald's na pinakamalaki at pinupuntahan ng mga turista. Ayan o. Dito lang yan sa Mega World Capital Town. Ayan. Malaki nga. Malaki pa rin. Ang masasabi ko lang, sa lahat-lahat ng McDonald's na nakainan ko, ito talaga pinakamalaki, promise. Kaya lang di nakatulad nung dati na maraming nakapila talaga. Nung unang bukas niyan, may kisiksik pa ba ako? Hello, ang dami na nila. Tsaka anong bago sa McDonald's na yan? Eh, same lang naman ang pagkain ng ibang branch ng McDonald's yun nandun, diba? Kaya hindi na ako nakipila. Naalala ko pa nga, may pay parking pa rin. Grabe nga sila. Anyway, andito na ako sa Service Road papuntang Bataan. Nagula ako dito. Laking truck nun ah. Sige na, mauna ka na yung sniper. Pangit ka naman. Okay, kanina full tank tayo nung nasa Manila. Nasa Pampanga na tayo. Oh. Ito pa lang. Parang 1/4 pa lang nabawas sa sa gas ko. Ganito katipid si Alpha. Kaya nung gamit ko yung dati ko, ang mura lang ng gas ko. Full tank ko nasa 120. Makakabiyahe ka na papunta ng ano, Tarlac nun, full tank. Siguro hanggang Tarlac. Grabe. Ibay mo talaga, Alpha. Okay. Bakit ko iwan muna ito sa province? Kasi, ayun nga, nakita ko yung motor ng kapatid ko, Rosie. May scooter, tapos ang lakas pa kumain ng, ano, ng gas. Ayun, naawa ako. Siyempre, may extra naman akong branded na motor. Kahit second hand oh. All goods pa rin ang makina. Yun, namamatayan kasi ako nung kasal nung kaibigan ko. Ayun, namamatayan ako. Hiniram ko yung sa kapatid ko, grabe. Nagsasaga niya, tapos yung ilaw naglolo ko. Kaya, ito. So far, meron na akong mini driving light. Bago na akong horn, Piaya horn. Ayun nga, dati, hindi kami nag-aasundulin kasi ng kapatid ko. Huling alis niya noon. Wala din talaga akong pera nun, tapos pinaramdaman na kasi ako noon. Way back 2013, nag-away kami noon. Hiniram siya, wala na akong maipairam ng pera ko noon. Pera. So, matagal kami hindi nag-usap. Tapos, ewan ko, 2015, 2016. Yung asawa niya, regaluhan ako ng sapatos noon na Reebok. Yun yung Reebok na gustong gusto ko noon. Sobrang lambot sa paa. Minsan-san ko nagamit. Okay naman. Nakala ko nga malaki sa akin pero sakto pala noon. Lagi akong overwork. Trabaho. Tapos uso pa dati noon. 2016 na. Uso pa noon. Habal. Pagkatapos ko magtrabaho noon, na-overwork ako eh. Naghahabal ako. Yun. Biruin nyo, simula Guadalupe noon. Guadalupe to Taguig, Signal Village. 200 na yun. Diba? Laki ng naipon ko. Kaya lang, ang kapalit nga lang, na-hospital ako. Na-overwork ako. Tapos, yung kanang balikat ko, napunit na talaga yung cartilage, glenoid, wala na. Mahina na itong kanan ko. Totally dislocated. Kaya kung napapansin nyo kung paano kumain, nahihirapan talaga ako kumain.
Hindi ko lang pinapalata minsan. Dati nakakasayaw ako, nakakapag-gitara ako ng maayos. Ngayon medyo nahihirapan na din ako. Ang hirap na situation ko. Pero maswerte pa rin ako at maayos pa rin kahit pa paano. Nandito pala ako sa Guagua. 6:58 na. Maybe 30 minutes nandun na ako sa bahay, hopefully. Ewan ko lang. Maybe 45 minutes. Ganun. Ayun nga, nung na-hospital ako, tinulungan niya ako. Tinulungan na nila ako na, ayun nga, medical city. Kaya laki ng binayaran ko nun. Tinulungan nila ako kalahati. Tapos yung the rest, nilulog-dulugan ko na lang. Hindi ako sanay kasi nang may utang, kaya tinapos ko kaagad. Tapos nung bumalik na ako sa work, medyo na talaga. Hindi ko na kaya magbuhat. Naalala ko nun yung supervisor ng ng mga area dun sa painting company. Yung tipong ayaw niya magpa-utos. Kahon lang, bubuhatin niya. Hindi niya magawa. Yun yung pinaka trabaho lang para sa kanya. Kami. Tapos hindi ko na lang sinabi sa kanya na parang may naputo na naman na napunit na dito sa kanang balikat ko. Kasi biglang sumagot siya ng cellphone nun. Tapos nakaharang pa siya sa dato. Inutusan niya ako na yung karton iakyat dun sa ibabaw. Basic lang naman. Tapos may konti pa. May ginagawa kasi ako nun. May ginagawa ako nun. Tapos tinawag na naman niya ako. Sabi ko mamaya na. Tapos biglang lumapit siya sa akin nun. Ayun nga. Paano natin nagsasagot? Kung kami pakasimple lang. Masyado siyang gano'n. Tapos dumating nandun si Rico. Ayun. Isa sa pinakamagaling talaga yun na matagal na dun sa sadly yung friend, yung co-worker ko ngayon may stroke din. Pareha sila ni Beer tsaka si ni Rico, si Bautista. Dahil sa trabaho nga talaga. Kaya after nung incident na yun, isang linggo kong di pumasok. Sobrang sakit talaga ng kanang balikat ko. So syempre, naisip na ako nun kung itutuloy ko pa yung trabaho ko kasi hindi nangihina na yung kanang balikat ko. Pa-check up ulit ako. Sinabihan ako na pag daw muna ako magbuhat. Talagang pain ng kanang balikat ko, hindi na talaga umiitim siya. Parang hindi naman sinapak, hindi naman sinuntok, umiitim. Kaya kung sakali mang mapanood na niyo ito, trend ko pa rin naman siya till now. Sa tingin ko lang naman, trabaho lang naman din. Pero okay lang na ma-share ko lang naman din. Pwede namang imamaya yung iutos yung hindi yung ura-urada kasi may timeline naman sa trabaho, di ba? May timeline na may ginagawa ka talaga. E di kapag may free time, kunwari break time 15 minutes, madadaanan naman nila yun. So na yun, pwede kong iakyat naman mamaya. Kaya lang ura-urada parang yung pakiramdam mo na trip talaga niyang utusan ka. Kasi binibiro ko kasi dati siya dun sa dati kong sa trabaho namin. Wala. Kaya lang buwan lang siya doon tapos lumipat na sa ibang binibiro ko lang naman. Ang ginagawa kong katambalan silang dalawa pero kahit na hindi totoo. May asawa na kasi yung taong yun. Inaasar ko lang. Noon kasi sa company na yon, bawal maging jowa ang katrabaho. Anyway, nasa Lubao, Pampanga na tayo. Okay, dito sa province, lahat kasi ewan ko ba, lahat ng mga nagbi-business dito, parang ang busy lang malugi. Wala na akong maisip na ikwento Anyway, malapit na rin tayo sa boundary ng Pampanga, Bataan. Pag nandito na kasi sa Bataan guys, at least 60 lang yung max speed mo. Bawal ka magmabilis. Once na makita, itikat ka. Tapos, ito pa. Ito hanggang maximum lang ako nito 70. Kaya pa naman, although pabilisin siya. Pero, parang mas normal pa rin sa akin yung 60 km per hour. Dito sa week. Meron akong 4 days.
Okay, Sunday ngayon. Monday, Tuesday, Wednesday. Siguro Monday, papa-change color tayo. Tuesday, ikakabit natin lahat ng accessories na napili ko sa Moto Changi. Wednesday, gala. Tapos Wednesday ng gabi, uwi na. Yun lang. Lalaba ako, tapos gala, siguro. Kahit Monday, gagala din ako siguro sa ano. Wala nga kasi para change color naman ako sa LTO. Aray kong sakit ng pwede ko puti. Parang nasa Bataan na tayo. Parang nawala yung poste ng ano no, yung Bataan. Ng boundary. O baka yun lang. Ayun, nasa dulo na yun. Ito nga guys. Ayos to. Dati laging may checkpoint dito, ngayon wala na. Ito na ginawa ng station ng mga police din. In case na may tatakas na kriminal, lalo na nakamotor or tricycle or sasakyan, may checkpoint agad sila. Okay, touchdown. Nandito na tayo guys. Tama ba ako? Layak na to. Ay, hindi pa. Once na nasa layak na ako, i-stop ko na to. And then hanap lang akong almusal. Pero nyo guys oh, wala pang 3/4 yung na consume ko na gas. Full tank kanina. Okay, full tank siya. Wala pang 3/4, nandito na ako sa traffic. So, lakas talaga nitong ano. Ayan, papunta na ang Balanga. So, dito na lang guys. Hope you like my video. Please, share, like, and subscribe naman dyan. Yun lang naman. Kung na-enjoy kayo sa vlogging ko, moto vlogging ko. Okay? SM Bataan. So, see you guys. Okay na muna.